Hi mga Lods! Mag-uumpisa ang bago nating storya sa dalawang lalaki na nagluluksa dahil malapit nang mawala ang kanilang elder. Ito ang ating bida at ang kanyang pangalan ay Ju So Chon pero tatawagin na lang natin siyang Chon para madali. Noong bata pa lang siya ay isa lamang siyang palaboy sa kalsada at namumuhay lang sa tira-tira. Pero, sa tulong ng kaswertehan ay tinanggap siya sa Mount Hua sect at dahil sa kanyang kasipagan ay naabot ang pagiging isang elder. Imposible ito para sa mga hindi talaga kabilang sa sect pero nagawa niya iyon dahil nalampasan niya ang lahat ng pagsubok sa ilang taong gera na tinatawag nilang The Age of War. Dahil sa gerang iyon ay nawala ang lahat ng totoong elder sa kanilang clan at dahil siya ang pinakamatanda at ang may pinakamataas na edukasyon ay wala na silang nagawa kundi ibigay sa kanya ang titulong elder. Pagkalipas ng ilang pang taon ay dumating na ang pinakahihintay ng lahat at natapos na rin ang Age of War at namuhay na ang lahat ng mapayapa. Walang ibang ginawa si Chon noon kundi ang pag-aralan ang Muriam at ang lahat ng pwedeng malaman tungkol sa Mount Hua sect. Binasa niya ang lahat ng pwedeng basahin at iyon ang naging rason kung bakit tumaas pa lalo ang kanyang posisyon. Kaso, nanghihinayang lang ang ating bida dahil hanggang sa dulo ay hindi man lang siya kumuha ng isang estudyante dahil iniisip niya nang hindi naman legal ang paraan kung bakit siya naging isang elder. Wala siyang ibang ginawa kundi ang mag-aral at husay ng kanyang martial arts kaya hindi man lang siya nakaranas ng pag-ibig. Habang nararamdaman niya na malapit na siyang mawala ay napaiyak na lang ang ating bida dahil sa tingin niya ay sinayang lang niya ang kanyang buhay at hindi niya nagawa ang ibang normal na bagay. Bigla na lang siyang napadilat dahil meron isang lalaki sa kanyang harapan at paulit-ulit binabanggit ang kanyang pangalan. Bumangon ang ating bida at hindi siya makapaniwala dahil nakita niya ang dati niyang master nung siya ay bata pa. Nakangiti nitong tinanong sa ating bida kung bakit gulat na gulat siya at kung nagkaroon ba siya ng hindi magandang panaginip. Bigla namang agad naisip ni Chon na bumalik siya sa nakaraan nung siya ay walang taong gulang pa lamang. Kasalukuyan siyang 4th generation pupil ng Mount Hua sect at ang kanyang nasa harapan ay ang kanyang master na si Yu Jong Mok at tatawagin na lang natin siyang Jong. Siguradong sigurado ang ating bida na bumalik siya sa nakaraan at hindi pa nangyayari sa oras na iyon ang Age of War. Hindi niya alam kung paano at ano ang rason kung bakit siya bumalik pero isa lang ang kanyang iniisip. Nasa kanya pa rin ang lahat ng alaala niya dati at pwede daw niya itong gamitin para mag-umpisa ng mas maayos. Magagawa niyang lalo pang lumakas dahil sa lahat ng mga librong nabasa niya dati, mga sikreto ng Mount Hua sect na kanyang nalaman, at alam din niya ang lahat ng mga importanteng mangyayari simula sa oras na iyon. Lumipas na ang isang araw at makikita natin na inumpisahan na agad ni Chon ang kanyang training. Isa siyang malakas at kilalang tao dati pero wala na yun ngayon dahil nasa katawan na ulit siya ng isang 8 taong gulang na bata. At dahil wala pa siya sa tamang edad ay hindi siya makakapag-ensayo mag-isa at kailangan niyang sundin ang rules sa Mount Hua sect. Maluha-luha ito dahil hindi niya inisip na pagdadaanan na naman niya ang napakahirap na training na pinagdaanan niya dati. Pero pinilit niya ang kanyang sarili at inisip na wala naman pinagkaiba kung bata ka o mantanda dahil mahirap talaga dapat ang pag-ensayo. Mabilis na lumipas ang isang buong taon at ang ating bida na si Ju So Chon ay 9 na taong gulang na. Magkasama sila ng kanyang master at sinabi nito sa kanya na natutuwa ito dahil natapos na niya ang unang training. Habang hinihimas ang kanyang ulo ay inisip ni Chon na naiilang siya pag tinuturing siyang bata ng kanyang master pero nasanay na rin naman siya nang lumipas ang panahon. Biglang sinabi sa kanya ni Jong na dahil natapos na niya ang unang training at 9 na taong gulang na siya ay pwede na siyang mag-ensayo mag-isa. Hindi ito umimik sa narinig niyang balita pero makikita natin na sobrang saya nito sa kanyang isip. Hindi kasi siya makapag-ensayo mag-isa dahil laging nasa tabi niya ang kanyang master at hindi niya magawa ang lahat ng gusto niyang gawin. Agad siyang umalis doon at pumunta sa isang lugar na walang makakakita sa kanya. Inisip ng ating bida na kahit alam niya ang karamihan ng mga importanteng mangyayari sa Muriam ay pwede pa rin niya itong makalimutan dahil meron pa ring hangganan ang utak ng isang tao. Dahil doon ay umupo ito at sinulat ang lahat ng mga pinaka-importanteng mangyayari sa kanyang hinaharap. Pagdating ng kinabukasan ay makikita natin na masayang lumabas si Chon at sinabing sa wakas ay wala na ding magbabantay sa lahat ng kanyang ginagawa. Bigla niyang naalala ang nangyari dati sa isang genius sa Mount Hua sect 66 years sa hinaharap. Nadiskubre nito ang sikreto ng Meihua Qigong, ang pinaka-basic at ang umpisa nilang nalalaman na martial arts sa kanilang sect.
Umupo ito sa isang puno at sinabing sino nga naman ang makakapag-isip na merong sikretong teknik na nakapaloob sa basic martial arts. Agad na niyang ginawa ang teknik na Meihua Youth Kung at ang ginagawa nito ay hinihigop ang energy sa loob ng puno ng Meihua. Hindi lang daw kasi mga tao ang merong ki dahil meron din ito ang mga hayop at mga puno kahit saan. Inisip ni Chon na paparangalan siya kung ipapaalam niya sa mga elder ang teknik na iyon pero itatago na lang muna niya ito dahil hindi niya gustong agawin sa totoong nakatuklas ng teknik ang kanyang mga pabuya. Pagkatapos niyang gawin ang teknik ay napansin agad niya na ang normal niyang Meihua Kikong na 5-star ay umangat na bigla sa 10-star. Hindi na niya mapataas ito lalo dahil limitado siya sa kanyang mahinang katawan pero inisip niya na marami pa naman siyang oras para mag-ensayo. Araw-araw niya itong ginagawa pagkatapos mag-ensayo kasama ang ibang mga bata doon. Napadilat ito bigla dahil meron siyang narinig na nangaasar sa kanya ng Meihua lover. Sinabi nila na kawawa naman si Chon dahil wala man lang siyang kaibigan sa buong Mount Huasek kaya ang puno na lang ng Meihua ang kanyang kinakausap. Dahan-dahan itong tumayo at binulong sa kanyang sarili na ibang klase daw talaga ang mga bata kahit anong panahon. Kung dati daw ito at matanda pa rin siya ay sasabihin lang niya na meron siyang ginagawa at papaalisin lang niya nang walang problema ang mga ito. Pero, kung gagawin daw niya ito ngayon ay lalo lang siya nitong aasarin at hindi titigil. Bigla na lang humarurot papunta sa mga nangaasar ang ating bida at sinipa agad ng malakas ang kanilang leader. Hindi naman makapaniwala ang mga kasama nito sa ginawa ni Chon kaya sinugod nila ito ng sabay-sabay pero madali lang niya itong sinalag at bumawi ng suntok. Pagkaalis ng mga bata ay umupo na ulit ang ating bida sa puno at sinabing lumakas na talaga siya dahil nakakuha siya ng 6 na buwang experience sa loob lang ng 1 buwan sa tulong ng Meihua Youth Kong. Inisip nito na sa ngayon ay kailangan muna niya itong ulit-ulitin. Kahit naman daw kasi napakarami na kanyang nalalaman ay hindi pwedeng basta na lang niya ito gawin dahil baka masira ang maayos na paglaki ng bata niyang katawan. Kung siya lang ang masusunod ay gusto na sana niyang magumpisang mag-training ng espada pero wala siyang magagawa kundi dahan-dahanin ang lahat. Biglang naputol ang kanyang iniisip dahil hinarang siya ng kanyang kakalis at sinabing siya daw ang nangbuli sa kanila. Nakita ng ating bida ang kanyang kasama at nakilala agad niya ito na master ng bata. Tinanong ng matanda si Chon kung siya ba ang tinatawag nilang Meihua lover at nagbigay galang naman agad ito at sumagot ng oo. Narinig daw nito na nagkaroon sila ng away at tinanong kung totoo ba na siya ang nagumpisa nito. Nagpatay mali siya naman ang ating bida at tinanong sa master kung ano ang ibig niyang sabihin. Nung sinabi ng matanda na inatake daw ni Chon ang mga bata ng patalikod nang wala silang ginagawa ay nabigla doon ang ating bida. Pinaliwanag nito na hindi iyon ang nangyari at sinabi na ang alaga niya ang nanganlit sa kanya habang nakaupo lang siya sa ilalim ng puno. Bigla nitong sinampal si Chon at sinabi na ang lakas naman ng loob nitong magsinungaling sa kanyang harapan. Sinubukan daw siyang kaibiganin ng kanyang estudyante pero bigla na lang daw niya itong inatake ng walang awa. Inisip ng master na hindi na sana niya ito palalakihin pero dahil nagsinungaling daw ang ating bida ay hindi na niya ito palalampasin. Pumikit na lang si Chon at inisip na kailangan na lang niya itong tanggapin para hindi na lalong lumaki ang problema. Unti-unting damilat ang ating bida dahil wala siyang naramdamang sampal at nakita niya na hinarang ng kanyang master ang kamay ng matanda. Seryosong tinanong ni Jong kung ano ang ginagawa ng kapwa niya master sa kanyang estudyante. Galit na inalis ng matanda ang kanyang kamay sa pagkakahawak ng master ni Chon at sinabing bakit siya nakikisali. Pinaliwanag ng matanda kay Jong ang sinabi sa kanya ng kanyang estudyante at sinabi na pinaparusahan lamang niya ang bata. Agad namang nagreklamo si Chon at sinabi na hindi totoo ang sinasabi nito dahil siya ang ginulo at niloko ng estudyante ng matanda. Nagulat ang ating bida nung sinabi ng kanyang master sa matanda na hindi iyon magagawa ng kanyang estudyante. Naniniwala daw siya sa kanya at alam niya na hindi nito magagawa ang ibinibintang nila. Nung tinanong ng master si Jong kung sinasabi ba niya na nagsisinungaling ang kanyang estudyante ay mahinahong sinabi sa kanya nito na sinabi lang niya na hindi iyon magagawa ng ating bida. Hindi na talaga natuwa doon ang matanda at hinawakan nito ang kanyang espada at pumorma ng parang makikipaglaban. Hinawakan lang ni Jong ang kanyang espada at kalmadong tinanong sa matanda kung sigurado ba talaga siya sa gusto niyang gawin. Napangiti naman agad ang matanda at sinabi na nadala lang siya ng kanyang emosyon.
Simpleng away lang naman daw iyon ng mga bata at hindi naman na daw nila kailangang sumali at makalipas ang ilang sandali ay umalis na din. Makikita natin na nanghina si Jong dahil sa kanyang ginawa at agad naman tumakbo sa tabi niya ang ating bida. Ngumiti ito at sinabi na ayos lang siya at medyo sumobra lang ang kanyang kinilos. Nakatingin lang sa kanya ang ating bida at inisip na alam niya kung ano ang nangyayari. Pagkalipas ng 5 taon ay mawawala na ang kanyang master dahil sa kanyang malubhang sakit. Kilala si Jong sa Mount Hua Sect dahil sa kanyang lakas at alam din ng lahat na mahina ang kanyang katawan dahil sa kakaiba niyang sakit. Kahit hindi nababawasan ang kanyang galing sa martial arts ay nahihirapan siyang gamitin ito dahil nanghihina agad siya kahit gumalaw lang siya ng konti. Kung susukitin ng kanyang lakas ay pwede daw siyang maging isa sa Mount Hua Sect Swords pero pinipigilan siya ng kanyang kondisyon. Habang tinatayo ang kanyang master ay inisip ng ating bida na hindi niya hahayaang maulit ito ulit. Gagawin daw niya ang lahat para tulungan at pigilan ang lumalalang sakit ni Jong. Nung nakapagpahinga na ang kanyang master ay inisip ng ating bida na meron siyang 2 bagay na kinakailangang gawin. Ang una ay ang mapigilan niya ang pagpanaw ng kanyang master sa susunod na 5 taon at ang unang tao na makahanap sa 3 spiritual minds. 300 years ago, meron isang tanyag na magnanakaw na kilala sa buong Muriam at ang tawag sa kanya ay 3 spiritual minds. Aktibo siya ng halos 100 taon pero walang nakita sa lahat ng kanyang mga ninakaw maliban na lang sa kanyang mga sinulat. Nung napansin ng gobyerno na wala na siyang ginagawa ay pinalabas nito na nahuli na nila ang 3 spiritual minds pero hindi naniwala sa kanila ang mga tao. Naalala ni Chon na sa susunod na 6 na taon ay merong makakadiskubre ng mga sinulat ng magnanakaw at malalaman ng buong mundo kung saan nakalagay ang kanyang kayamanan. Pagkatapos noon ay pinagkaguluhan na ito ng lahat ng tao pero mabuti na lang ay hindi naman ito nauwi sa gera. Inisip ng ating bida na kailangan niyang mauna sa lugar na yon dahil makakatulong ang laman nito para sa kanyang hinaharap. Napahinga lang ito ng malalim dahil alam niya na hindi siya makakalabas sa lugar na iyon ng mag-isa sa susunod na 6 na taon para umpisahan ang paghahanap dahil bata pa siya. Lumipas na ang ilang buwan at makikita natin na naglalakad sa labas ang ating bida pabalik sa kanyang tirahan galing sa training. Inisip nito na kakaiba talaga ang Meihua Youth Kong dahil nakuha niya sa loob lang ng kalahating buwan ang halos 2 taon na progreso. Papasok na sana siya sa loob ngunit narinig niya ang mga ubo ng kanyang master. Hindi na naman ito mapakali pero pumikit na lang ito at inisip na kailangan agad makita ng doktor ang kanyang master. Pero, alam ni Chon na hindi basta-basta tumatanggap ng pasyente ang kanilang doktor dahil naalala nito na kahit ang leader ng Mount Hua Sect ay tinatanggihan ng matanda kung ayaw talaga niya. Ilang beses na daw niyang sinubukan iyon dati kaya kailangan na lang niyang gumawa ng paraan mag-isa. Biglang napatigil ang ating bida dahil naisip nito na hindi naman niya kailangang bumili ng mga mahal na medisina gawa ng kanilang doktor. Pwede siyang humanap ng mga medicinal herb na ginagamit sa medisina at ginagamit din pampalakas ng ki. Naalala bigla ni Chon ang prutas na matatagpuan malapit sa Mount Hua 20 years sa hinaharap. Nagagawa daw nitong palakasin ang mga normal na tao at gawin silang magaling na martial artist pag kinain nila ito. Alam din ni Chon kung saan ito matatagpuan dahil pinagkalat agad ng nakadiskubre nito ang kanyang lokasyon sa buong Muriam. Kailangan na lang maghintay ng ating bida na umalis ang kanyang master para makapunta na siya doon agad. Makalipas ang 1 linggo ay nagpaalam na si Jong sa kanyang estudyante at sinabi na kailangan muna niyang umalis at aabutin siya ng mga 4 na araw. Pagkaalis ng kanyang master ay agad na ring umalis si Chon nang nagmamadali. Pagkalipas ng mahigit 1 buong araw ay nakadating na rin siya doon sa lokasyon. Tumingin siya sa ilog sa kanyang harapan at inisip na kundi lang dahil sa kanyang master ay hindi niya susuungin ang napakalamig na tubig na yun. Hinubad na nito ang kanyang damit at nilubog ang kanyang mga gamit sa lupa at nagunat na din para maghanda. Tumalon na ang ating bida sa ilog at pagdampi ng tubig sa kanyang balat ay agad nitong naramdaman ang sobrang lamig. Lumangoy lang ito ng lumangoy at inisip na kaya niyang tiisin ang lahat para maligtas ang kanyang master. Makalipas ang ilang sandali ay nakaahon na si Chon sa kabilang dulo. Niyakap nito ang kanyang sarili at sinabing muntik na daw siyang mamatay dahil sa sobrang lamig. Umupo muna ito dahil kailangan daw niyang gamitin ang kanyang energy para gumawa ng init mula sa kanyang katawan. Unti-unti na rin itong damilat at sinabing kailangan na niyang kunin agad ang prutas at bumalik na sa kanila.
Maingat itong naglakad papunta sa loob at makalipas ang ilan pang sandali ay natagpuan na din niya ang kanyang hinahanap. Agad naman napatago si Chon dahil meron siyang nakitang mythical creature na nakabantay sa puno at sa mga bunga nito. Kung ay dadaan daw ito sa sukat ay malamang ay mahigit 100 taon na ang creature na iyon. Mukha din naman daw itong natutulog kaya meron siyang pagkakataon para makuha ang prutas. Dahan-dahan itong lumapit para hindi magising ang malaking ahas. Nang dadamputin na ito ng ating bida ay nagulat siya dahil dalawa ang prutas na kanyang nakita. Pagkakuha niya sa mga ito ay agad na itong umalis pero pagkalingon niya sa likod ay nakita nito na gising ang mythical creature. Hindi siya gumalaw ng kahit na konti at nagkatitigan lang sila ng malaking ahas sandali. Mabuti na lang ay hindi siya pinansin nito at bumalik lang ito sa kanyang tulog. Dahil doon ay nagmadali nang umalis ang ating bida at pagkalabas niya sa kuweba ay inisip nito na maswerte siya dahil hindi siya sinaktan ng ahas. Lumipas na ang ilang araw at nakauwi na din siya sa kanila at ang kanyang master pero hindi alam ni Chon kung paano niya ibibigay ang prutas sa kanya. Habang iniisip nito kung ano ang kanyang rason ay nagulat ito dahil bigla na lang sumulpot sa kanyang tabi si Jong. Halata daw na meron siyang iniisip at kung hindi daw niya alam ang gagawin ay pwede siya nitong tulungan. Hindi na alam ng ating bida ang gagawin kaya bigla na lang niyang inabot sa kanyang master ang prutas at tinanong kung pwede ba niya itong kainin. Nung tinanong sa kanya ni Jong kung ano iyon ay sinabi lang nito na isa itong uri ng medisina. Tinanong sa kanya ng kanyang master kung ninakaw ba niya ito at sinabi naman ng ating bida na hindi. Tinanong din nito kung sa pilitan ba niya itong kinuha sa iba o kaya nanloko siya para makuha iyon at sinagot ito ni Chon ng hindi. Nung tinanong siya nito kung paano niya ito nakuha ay nagpalusot lang ito na nakita lang niya ang prutas malapit sa Mount Hua nung umalis siya nung nakaraan. Seryoso namang sinabi sa kanya ni Jong na halata daw sa kanyang mukha na merong siyang tinatago. Magpapaliwanag pa sana si Chon pero kinuha na ng kanyang master ang prutas at sinabing nagtitiwala naman daw ito sa kanya. Tinanong ng ating bida ang kanyang master kung bakit ito nagtiwala sa kanya kahit hindi siya nagpaliwanag kung saan galing ang prutas na iyon. Sinabi naman ni Jong na normal lang daw na magtiwala ang isang master sa kanyang estudyante. Kung hindi daw siya nagtitiwala kay Chon ay tinanong na daw sana siya nito kung ano ang problema nung nakaraang taon pa. Hindi daw nito alam kung bakit pero napansin ng kanyang master na bigla na lang naging mature ang ating bida at sinusubukan niya itong hindi ipakita sa kanya. Napatango na lang si Chon nung sinabi ng kanyang master na hindi siguro nito sinabi sa kanya kung bakit dahil meron siyang magandang rason. Kung ganun daw, meron din sigurong magandang rason ng ating bida kung bakit niya binibigay sa kanyang ang prutas na iyon kaya wala siyang rason para tanggihan ito. Maluha-luha namang nagpasalamat sa kanya si Chon at nakangiti lang na sinabi sa kanya ni Jong na siya na ang bahala sa kanyang katawan habang kinakan nito ang prutas. Agad naman itong napansin na merong kakaiba na nangyayari sa kanyang katawan. Mas malakas daw ito sa lahat ng gamot na kanyang nainom at hindi sumusunod sa kanya ang kanyang katawan. Agad naman itong naisip ang kanyang estudyante at sinabing hindi pa niya ito pwedeng iwanan dahil sobrang bata pa nito.